Welcome muli sa Tagalog Movie Recap here. Para lang ito sa mga tamad manood ng mahabang movie. Kaya kung tamad ka, halika na, sit back and relax. Ikukwento ko ngayon sa inyo ang 2025 sci-fi adventure movie na pinamagatang The Electric State. Ang pelikula ay nagsisimula noong 1990 na nakatakda sa isang retro-futuristikong bersyon ng dekada 90 ng USA. Ito ay isang mundo kung saan ang mga robot ay naglilingkod sa mga tao. Isang batang babae na nagngangalang Michelle ang nanunood ng may pagmamalaki habang ang kanyang nakababatang kapatid ay humaharap sa isang komplikadong problemang matematikal na maaari lamang malutas ng pinakamahuhusay na isipan. Ang propesor ay namangha ng sabihin ng nakababatang kapatid ni Michelle. Si Christopher, natapos niya ang pagsusulit ng mas mabilis kaysa kay Einstein na tumagal ng 3 araw upang matapos ito. Habang sila ay umaalis sa gusali, nabangga ni Christopher ang isang lalaki na nakasuot ng uniforming militar. Watch where you're going, son. You must think you're real funny. A robot on your shirt? It's a cartoon. Is that a crime now, too? Join humanity, son. War is coming. Sorry. Sa sandaling iyon, ang tensyon sa pagitan ng mga tao at mga robot ay tumitindi at tila ang digmaan ay nalalapit na. Pagkatapos ng alitan, sinabi ni Michelle sa kanyang nakababatang kapatid kung gaano siya kasabik na makita siyang papasok sa kolehiyo. Sinabi ni Christopher na kinuha lamang niya ang pagsusulit upang makita kung paano siya gaganap at hindi pa siya handa para sa kolehiyo. Naramdaman ni Michelle ang kanyang pag-aatubili at inalok siya ng katiyakan at paghihikayat. Nangako siya na palaging naroroon para sa kanya sa bawat hakbang ng daan. Pinagaan ni Michelle ang kanyang pakiramdam sa pamamagitan ng paggawa ng isang kilalang galaw mula sa kanilang paboritong cartoon, Kid Cosmo. Always remember, Kid Cosmo's your pal. Do that, please. Sa TV, may balita na ang Kid Cosmo ay kinansela dahil sa kontrarobotikong damdamin na kumakalat sa buong bansa. Sa isa pang palabas, isang lalaking nagngangalang Ethan Skate, ang CEO ng Center, ay ini-interview tungkol sa kanyang pagkamuhi sa mga robot. Ipinapakita ng isang dokumentaryo kung paano unang binuo ang mga robot noong 1955 ni Walt Disney bilang isang anyo ng PR para sa kanyang theme park. Pagkatapos ng sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, sila ay binuo at ginawa ng maramiha bilang mga makinang nagtatrabaho ng walang tigil upang gawin ang mga trabahong hindi ginagawa ng mga tao. Pagkatapos isang araw, nagpasya sila na sapat na at nagpasya na maghimagzik laban sa mga tao. Pinamunuan ng isang robot na nagngangalang Mr. Peanut. Hiniling nila ang autonomiya at pantay na karapatan tulad ng mga tao. Ito ay humantong sa isang malupit na digmaan laban sa mga tao. Idiniklara ni Pangulong Bill Clinton ang mga robot bilang kaaway ng Estado at iniutos na ang sinumang kumukupop sa kanila ay kakasuhan ng pagtataksil. Sa loob ng 2 taon, ang digmaan ay nagpatuloy ng walang resolusyon. They don't eat, they don't sleep, they don't blink. I blink. Hanggang sa makialam si Ethan Skate. Inimbento niya ang isang aparato na tinatawag na Neurocaster, isang aparatong nag-uugnay sa isip ng tao sa mga mekanisadong katawan ng drone. Sa aparatong ito, nagawang tumbasan ng mga tao ang lakas ng mga robot at sa maikling panahon silang lahat ay natalo. Walang pagpipilian si Mr. Peanut kundi lagdaan ang kasunduan ng pagsuko kasama ang Pangulo at si Ethan Skate. Ang mga natalong robot ay ipinatapon sa exclusion zone ng Center, isang pasilidad sa disyerto na sumasaklaw sa mahigit 100,000 kilometro kwadrado. Ang Neurocaster ay in-upgrade at ngayon ay pinapayagan ang mga tao na kontrolin ang isang mekanisadong drone habang sabay na namumuhay sa virtual na realidad. Ang teknolohiyang nagpanalo sa digmaan ay ngayon ay binabago ang paraan ng pamumuhay natin. Ang network ng Neurocaster ay nagpapahintulot sa iyong isip na mapunta sa 2 lugar ng sabay, magtrabaho at maglaro sa parehong oras. Kaya maging bahagi ng Center Network na ngayon ay magagamit sa bawat sulok ng mundo. Tayo ngayon ay nasa 1994, ilang taon pagkatapos ng digmaan, at si Michelle ay nasa isang foster home. Sinusubukan niyang tanggalin ang kanyang ankle monitor, ngunit siya ay minomonitor ni Ted, ang kanyang foster dad, sa pamamagitan ng isang Neurocaster. Nais ni Ted na mag-enroll siya sa isang after-school na aktibidad upang makakuha siya ng dagdag na bayad mula sa Child Services. It's so important to Ted. Why doesn't Ted tell me himself? Because my frontal cortex is in Vegas with Cindy Crawford. I'm not missing that for you. Dahil sa pagkadismaya, tumanggi si Michelle at umalis papuntang paaralan. Ah! That's a 57 Les Paul. Do you know how hard that was to You find? didn't find it. All this shit's looted from the exclusion zone. You're stealing. It's black market. Sa paaralan, ang mga estudyante ay inaatasang magsuot ng kanilang mga Neurocaster para sa mga klase. Tumanggi si Michelle na sinasabing mas gusto niyang mamuhay sa realidad. Dahil dito, siya ay ipinatawag sa opisina ng punong guro. Habang naroon, nangako ang punong guro na iuulat siya sa kanyang mga magulang.
Ngunit matapos suriin ang kanyang record, siya ay nagulat na malaman na ang kanyang mga magulang at kapatid ay pumanaw na. A lot of kids here lost family in the war. Ibinunyag ni Michelle na hindi sila namatay dahil sa digmaan kundi namatay sila sa isang aksidente sa sasakyan na dulot ng isang usa. Iminungkahi ng punong guro na gamitin niya ang Neurocaster bilang isang paraan ng therapy upang malampasan ang kanyang sakit. Ang pagbanggit sa kanyang kapatid ay nagbalik ng mga alaala ng isa sa kanilang mga sandali na magkasama. Tinanggihan ni Michelle ang alok ng punong guro at umalis. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Michelle ang sandaling nabangga ng kanyang ama ang isang usa. Isang aksidente na kumuha sa kanyang pamilya mula sa kanya. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa ospital na inaalagaan ng isang doktor na may suot na salamin. Ilang sandali makalipas, nagising siya sa tunog ng isang pagbagsak sa labas ng kanyang silid. Lumabas siya upang tingnan kung ano iyon. Nagulat siya nang makita ang isang mukhang karton na robot na nagngangalang Cosmo. Nagpanik siya. Sinubukang gisingin si Ted, ngunit siya ay walang malay. Nagtago siya sa ilalim ng kanyang kama habang papalapit si Cosmo. Natagpuan siya ni Cosmo at walang ipinakitang agresyon. Iminuwestra niya sa kanya na ayusin ang kanyang speech module na ginawa niya, ngunit si Cosmo ay nakakapagsalita lamang sa mga linyang karton. Pinulot niya ang isang litrato ni Michelle at ng kanyang kapatid at itinuro si Christopher. Iminuwestra niya na siya si Christopher. Tumanggi si Michelle na paniwalaan siya kaya hinila niya ang litrato mula sa kamay ni Cosmo at pinabagsak siya. Narinig ni Ted ang kaguluhan at pumasok sa silid. Nang makita ang bot, inakusahan niya si Michelle ng paglabag sa batas. Sa galit, itinulak niya si Michelle sa sahig. Ngunit sinalo siya ni Cosmo. Ginawa niya ang kilalang galaw mula sa kanilang paboritong karton upang makuha ang kanyang tiwala. Pagkatapos ay nagpatuloy siya na ipagtanggol si Michelle. Pumulot si Ted ng isang golf club upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit siya ay nabugbog. Dahil sa pagkabigo, pumulot si Ted ng telepono at tumawag sa siyam isa-isa. Bago niya maipaliwanag kung ano ang nangyayari, pumulot si Michelle ng isang taser at tinamaan siya. Si Cosmo at si Michelle ay nagtungo sa kotse ni Ted. Tinulungan siya ni Cosmo na sirain ang ankle monitor. Hinabol sila ni Ted sa kanyang Neurocaster drone, ngunit nasagasa nila siya at tumakas sa lugar. Kinaumagahan, pinangunahan sila ni Cosmo sa isang inabandunang libingan ng mga robot kung saan natuklasan nila na sila ay may flat tire na walang reserba. Nagsimulang kulitin ni Michelle si Cosmo para sa mga sagot. Ibinunyag ni Cosmo na ang tunay na si Christopher ay buhay, ngunit siya ay nasa panganib at kailangan nila siyang hanapin. Nang tanungin ni Michelle kung saan siya mahahanap, itinuro niya ang Sentry, ang Neurotech na kumpanya na pagmamay-ari ni Ethan Skate. Ibinunyag niya na upang makuha ang eksaktong lokasyon ni Christopher, kailangan nilang hanapin ang doktor na may salamin mula sa ospital. Doctor with glasses. Ang pagbanggit sa doktor ay nagpasiklab ng mga alaala mula sa kanyang aksidente. I'm afraid I have bad news. Your brother Christopher, he passed this morning. Naglabas siya ng isang mapa. Tinanong si Cosmo kung saan nila mahahanap ang doktor at itinuro niya ang exclusion zone. That's the middle of the exclusion zone. Ang tanging problema ay ang exclusion zone ay dinisenyo upang ang mga robot ay hindi makalabas, kaya ang pagpasok para sa kanila ay halos imposible. Hinalughog ni Michelle ang trunk ng kotse ni Ted at natuklasan ang mga pakete mula sa isang smuggler na nagsusupply kay Ted ng mga kalakal mula sa exclusion zone. This stuff is from the exclusion zone, which means whoever owns this P.O. box knows how to get in and out. Nang walang ibang option, nagpasya silang hanapin ang smuggler. Nagtungo sila patungong New Mexico, ang lokasyon ng smuggler na naglalakbay sa mga bayan at disyerto, handang lutasin ang kapalaran ng kanyang kapatid. Pagdating sa New Mexico, hindi napigilan ni Cosmo na maawa sa isang lalaking walang tirahan na lubos na nakalubog sa Neurocaster. Chris, what are you doing? There's only one chance. We got to combine our Cosmo module. Jesse, the Earth is in danger. There's not much we can do. Nagtago sila malapit sa parcel locker na ginagamit ng smuggler upang ipadala ang kanyang mga kalakal. Kasabay nito, isang robot hunter na si Marshall Bradbury na naatasang subaybayan si Michelle at ang robot ay natagpuan ang inabandunang kotse ni Ted sa pamamagitan ng kanyang mekanisadong drone. Nakita niya ang address sa mga smuggled parcels at napagtanto kung saan mahahanap si Michelle. Bumalik sa New Mexico, dumating ang cargo truck ng smuggler. Pinanood nila mula sa malayo habang ang isang si smuggler na nagngangalang Kit ay kumukuha ng pera mula sa kanyang parcel locker. Pagkatapos ay nagsagawa ng isang illegal na bentahan ng baril sa isang customer. Ibinigay niya ang isang relic revolver sa mekanisadong drone ng customer at tinanong kung bakit hindi siya nagpakita ng personal. May bala ba ito? Oo, original na mga bala at lahat na isinasama ko ang mga iyon ng libre. Kung ganoon ay iinom ako. Kung narito ka ng
personal. Alam ko na wala kang lakas ng loob na itutok yan sa akin. Oo, gagawin ko. At huwag mong pag-usapan ng tungkol sa aking mga bato, okay? Sa totoo lang, nagugulat ako sa iyong asal. Ano ang problema mo? Medyo marupok ka para sa isang lalaking nagbebenta ng nakaw na mga kalakal sa isang paradahan. Hindi ako marupok, na-shock ako. Sinabi ko na shock ako. Lumalabas na si Kit ay hindi nagtatrabaho ng mag-isa. Isang robot na kasosyo ang tumutulong sa kanya sa kanyang mga illegal na pakikitungo. Took your freaking time, didn't you? Cool your jets. I was in power save mode. I can't believe that shit worked. This guy's an idiot. Habang itinatago nila ang drone body ng customer, palihim na pumasok sina Michelle at Cosmo sa likod ng truck. Kinabukasan dumating sina Kit at Herm sa kanilang taguan na itinayo laban sa pader ng exclusion zone na hindi alam na kasama nila sina Michelle at Cosmo sa likod ng kanilang truck. Pagkatapos itago ang kanilang mga nakaw na kalalakal sa loob, sinubukan ni Kit na kumuha ng ilang merienda, ngunit nalaman nung na ang kanyang refrigerator ay hindi gumagana. Labis siyang nainis nang matuklasan niya na ang kanyang pagkain ay panis na. The freaking fridge died. Dahil tinanggal ni Herm sa sasaksakan ng kanyang refrigerator upang magamit niya ang extension cord upang i-charge ang kanyang sarili. Tingnan mo ako, Herm. Tingnan mo ako. Tinitingnan kita. Tinanggal mo ba ito sa saksakan at kinuha ang aking extension cord papunta sa iyong charging station? Hindi, kumukurap ka. Nakikita kong kumukurap ka, kaya alam kong nagsisinungaling ka. Okay, maging tapat ka sa akin at hindi ako magagalit ngayon. Ang kailangan ko ay aminin mo ito. Sabihin mo lang sa akin na kinuha mo ito at hindi ako magagalit. Kinuha ko ang cord. Wala akong pagkain. Ano ang ibig mong sabihin na wala kang pagkain, pare? Kadarating ko lang ng isang kahon ng pagkain sa loob, kumain ka na naman ng mga antigong bagay. Ano ang sinasabi mo? May mga egg nuts. Gusto ng lahat ang egg nuts. Hindi ko kakainin ng freaking Masters of the Universe tie-in egg nuts sa original na packaging. Okay, pera iyon. Nag-away ang magkapareha dahil dito, ngunit ang kanilang pagtatalo ay naputol nang makarinig sila ng ingay mula sa loob ng bodega. Mabilis silang pumuwesto at nahuli ang dalawa na nagtatagong pasahero sa loob ng bodega. You're a kid. You're a genius. Yeah, I am. It's a bot? A Cosmo bot? How'd you get down here? Ibinunyag ni Michelle na palihim silang sumakay sa kanyang truck at sinundan sila mula sa New Mexico. Ipinaliwanag niya na kailangan nila ang kanyang tulong upang makapasok sa exclusion zone upang mailigtas nila ang kanyang kapatid. Sinubukan ni Kit na itanggi ang pagkakaroon ng access sa exclusion zone. Ngunit ibinunyag ni Michelle na alam niya ang lahat tungkol sa kanyang mga pakikitungo. Binalaan niya siya na ang pagpasok sa exclusion zone ng mag-isa ay lubhang mapanganib. Ang kanilang pag-uusap ay naputol nang makita nila ang elevator na nagsimulang gumalawi. Inutusan ni Kit si Herm na dalhin si Cosmo sa pagtataguan at hiniling kay Michelle na magpanggap na siya ang kanyang kapatid na babae habang hinaharap niya ang nanghihimasok. Ang robot hunter, ang drone ni Marshall Bradbury, ay pumasok. Sinabi niya kay Michelle na siya ay nasa ilalim ng aresto dahil sa pagtulong at pakikipagsabotan sa isang robot. Gusto kong maiwasan ang anumang hindi kinakailangang karahasan. Gusto ko rin, at ganoon din ang aking pipi na kapatid dito, si Veronica. Maaari naming tiyakin sa iyo na may mga resibo para sa bawat isa sa mga natatanging bagay na ito. Michelle Leona Green, you're under arrest for malicious assault, grand theft auto, truancy, and abetting an enemy of the state. Holy crap. I want a lawyer. You can speak? Oh, you're gonna get a lawyer. Where's the bot? Hinihingi niya na ibigay niya si Cosmo kaagad. Sinubukan ni Kit na gambalain siya upang makaatake si Herm. I'm shocked. Bumaril si Herm sa drone ni Marshall. Ngunit ginamit niya si Kit bilang panangga upang harangin ang atake. Nagpaputok siya sa kanila bilang ganti. Muntik na niyang mapatumba si Herm. Ngunit nakialam si Michelle. Nagawang malinlang at maikulong pansamantala ni Kit at Herm si Marshall. Habang sinusubukan nilang tumakas mula sa lugar, nakawala si Marshall mula sa kanyang pagkakagapos at nagpaputok sa kanila. Sinubukan niyang pabagsakin si Cosmo na nagkataong naiipit, ngunit tumalon si Herm at kasama si Cosmo, nakipaglaban sila kay Marshall. Mabilis ding kumilos si Michelle sa pamamagitan ng pagbangga ng isang bulldozer sa kanya na nagkulong sa kanya sa ilalim ng mga guho. Pinahintulutan sila nitong makatakas ng malaya bago gumuho ang buong bodega. Pagkatapos makatakas, sumigaw si Kit sa pagkadismaya dahil sila ngayon ay naipit sa exclusion zone at kailangang mabuhay sa hindi angkop na mga kondisyon. Napagtanto nila na sila ngayon ay nasa isang mapanganib na teritoryo na dinaragsa ng mga scavenger robot na pinapagana ang kanilang mga sarili gamit ang mga piyesa. Mula sa mga robot na kanilang napatay, nagtago sila matapos makakita ng isa. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Kit ang grupo sa isang lihim na hangar na inihanda niya kung sakaling pumalpak ang mga bagay. Iminungkahi ni Michelle
na magtungo sila sa Tabletop Mountain upang hanapin ang doktor na may salamin na tutulong sa kanila na mahanap ang kanyang kapatid. You realize your brother is a lemon-head robot, right? He's not a robot, he's a person. Chris is operating Cosmo. Although Chris doesn't know where he is, the only person that does is the doctor who gave him the sentence. Oh, yeah. Sa hangar ay may isang van at isang napakalaking construction robot na nagsisilbing unit ng transportasyon. Nag-power up si Herm at nagsanib sa robot. What the hell is that? THRM component system. I've got a body size for every job. At umakyat dito si Kit. Nag-atubili si Kit na isama sila, ngunit nagawa siyang kumbinsihin ni Michelle sa pamamagitan ng pagsasabi na ang doktor na may salamin ay maaaring may paraan palabas ng exclusion zone. May plano ako at may masasakyan ka. Kaya gumawa tayo ng kasunduan. Kung iisipin mo kahit isang segundo na ilalagay ni Herm kayong dalawa at ako sa van na yon at bubuhatin kami sa kanyang balikat. You're out of your mind! Kaya isinakay ni Herm ang lahat sa van. Pinuhat sila sa kanyang balikat at sila ay umalis. Habang naglalakbay sila, nagtanong si Kit tungkol sa mga magulang ni Michelle. Ngunit iniwasan niya siya. Ibinunyag ni Kit na siya at si Herm ay nagkita noong digmaan at iniligtas ni Herm ang kanyang buhay nang siya ay nasa bingit ng kamatayan. Dapat ba nating patayin ang isa't isa? Sinubukan namin. Pinalibutan ng mga bot ang aking buong platoon. Binali ang aking binti sa dalawa. 10 lalaki ang pumaligid. Tinapos ang trabaho. Tumingala ako. Nakita ko ang malaking hangal na construction boat na nakatitig sa akin. Ipinihit ko ang aking mga mata. Naghanda na mamatay at sa halip ay binuhat-hat niya lang ako. Dinala ko palabas. You were crying like a baby. Yeah, right. Not like a baby. You know they don't really know human emotion. It was a war cry. Yeah! Wolverines! Please, you were sucking your thumb and begging me to save your ass. Tama siya. Makalipas ang ilang araw, natagpuan kami ng mga drone ng center at sinubukan kong sabihin sa kanila, "Hey, iniligtas ng lalaking ito ang aking buhay. Mabuting tao si Herm. Huwag bumaril." They opened fire anyway. Tried to kill us both, so we ran. We've been running ever since, huh? You know, most people would think it was weird, right? A robot and a guy getting along, hanging out. We should have each other. So what are you gonna do if you find your brother? I mean, you know, the rest of them. What do you do then? Whatever we want. Sa wakas ay nakarating si Kit at ang grupo sa Tabletop Mountain. Sinuri nila ang lugar at nalaman na may mga robot na naninirahan doon. Nang makita sila, naglunsad ang mga robot ng agresibong pag-atake laban sa kanila. Bago sila mailabas ni Herm doon, tinamaan sila. Nadaig sila ng mga robot at binihag ang grupo. Ladies and gentlemen, you're captured. Dinala sila ng mga robot sa pamayanan upang makipagkita sa kanilang pinuno, si Mr. Peanut. Humingi ng paumanhin si Mr. Peanut sa paraan ng pagtrato sa kanila. Sinasabing napagkamalan nila silang mga scavenger robot. Si Michelle, na desperado para sa mga sagot, ay tinanong siya kung paano nila mahahanap ang doktor na may salamin. Ipinaliwanag ni Mr. Peanut na ang tanging tulong na kaya niyang ibigay ay ihatid sila ng 10 milya papasok sa exclusion zone. The actual fact is your presence here provides legal justification for Center to wipe out everything these robots have built. Hey, whoa! Mr. Scissors, we don't do that anymore. Leave the man alone, please. The best I can do is escort you 10 miles into the desert and leave you on your lonesome. I mean, after chow, of course. Dahil sa pagkadismaya, ibinunyag ni Michelle na ang kanyang kapatid ay bihag ng center at ang doktor lamang ang makakatulong sa kanila. Tinanong ni Mr. Peanut kung bakit abot ang center sa ganoong sukdulan upang hulihin ang isang batang lalaki lamang. Inamin nun niya na isang doktor na may salamin na nagngangalang Dr. Amherst ang minsang dumating. Ngunit kinailangan niyang palayasin ito dahil ayaw niyang may anumang makasira sa kasunduang nilagdaan niya sa gobyerno. You don't know any other way out of here, and the one person who did, you sent him out in the wilderness to die? Damn right I did. I signed that peace treaty because it recognized robots as a people. I don't guess you'd know what it's like to have your very right to exist depend on a piece of paper. Sa galit, kinuha ni Michelle si Cosmo at lumabas ng pamayanan. Nagbabala si Mr. Peanut na ang paglalakbay sa gabi sa exclusion zone ay napakapanganib, ngunit hindi siya nakinig. Hinabol siya ni Kit at nagawang kumbinsihin siyang manatili hanggang umaga. Fine. We'll get killed in the morning. Touch my hair and I'll kill you. Sa ibang lugar, gumugugol ng oras si Ethan Skate sa isang simulation. Kasama ang kanyang namatay na ina, isang virtual na bersyon na binuo niya mula sa kanyang mga alaala. Biglang nagsimulang mag-glitch ang simulation. Kitang-kita ang kanyang pagkadismaya, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan. Iniulat nila na mayroong kritikal na depekto sa algorithm ng Neurocaster dahil ang pinakamahalagang elemento ng kanilang data network, si Christopher, ay nakatakas.
Pinaliwanag nila na kahit na siya ay physical na naroon, siya ay neurologically absent. Sinasabi mo ba sa akin na ang aking breakthrough ay nakatakas? May isang maliit, hindi siguradong node sa kanyang data matrix. Halos hindi napapansin. Sa paglipas ng panahon, pinahintulutan na nito ang kanyang kamalayan na tumululampas sa aming mga firewall. Lumilitaw na ito ay itinayo ng ganoon, sinadya. Si Amherst iyon, ngunit hindi kami iyon. At nagbabala sila na kung patuloy na mabababa ang bilis ng data, yari ang center at maaaring bumagsak ang kumpanya sa loob ng ilang araw. Pagkatapos marinig ito, nagpadala si Skate ng virtual conference invite sa robot hunter na si Marshall. Nagkita silang dalawa sa isang virtual na lawa. Kilala mo ako? Sino ang hindi nakakakilala sa butcher ng Schenectady, ang pinakamatapang sa task force? Napanood ko ang iyong puff piece sa 60 minutes nang magretiro ka. Hindi ako nagretiro. Naubusan lang ako ng mga bot na hahabulin. Nagpalitan ng pagbati ang mga lalaki at ibinunyag ni Skate kung bakit niya hiniling ang pagpupulong. Gusto niyang habulin niya si Cosmo dahil may dala itong isang bagay na pag-ari ng center at gusto niya itong mabawi. Ipagpalagay na may babalik ko ang iyong drone online. Bakit hindi mo siya kunin mismo? May mga laruan ng Senado, mga kasunduang pangkapayapaan. Hindi pinapayagang pumasok sa SECMO maliban kung may ebidensya na nilabag ang kasunduan. Kaya hinihiling mo ba sa akin na kunin ang bot o kumuha ng ebidensya para sa iyo? Tingnan na lang natin kung saan tayo dadalhin ng araw. Pumayag si Marshall at nagsimula siyang magtrabaho. Nang gabing iyon, inalala ni Michelle ang kanyang kapatid. Naalala niya ang isang sandali nang bumalik ito mula sa kolehiyo at halos sumuko sa kanyang pangarap. Ngunit pinatibay niya ang loob nito at nanood silang magkasama ng karton na Cosmo. Sa katawan ni Cosmo, naramdaman ni Christopher ang kanyang kalungkutan at lumapit upang aliwin siya. Upang pag-ani ng kanyang pakiramdam, pinatugtog niya ang kanyang paboritong karton. Nakuha nito ang atensyon ng ibang mga robot at nagtipon sila sa paligid ni Michelle upang manood. Nang gabing iyon, isang robot na kartero na nagngangalang Penny ang dumating at naghatid ng mensahe sa grupo. Ibinunyag niya na ibinigay ni Dr. Amherst sa kanya ang mensahe bago siya umalis na may mga tagubilin na ibigay niya ito kay Christopher kapag siya ay nagpakita. Ibinunyag ng mensahe ang lokasyon ng doktor. Napagtanto nila na upang makarating sa doktor, kakailanganin nila ng seryosong lakas ng putok dahil ang lugar ay pinamumugaran ng mga scavenger robot. Narinig ni Mr. Peanut ang kanilang pag-uusap. Lumapit siya sa kanila at nag-alok na tumulong. Ipinakilala niya ang grupo sa isang matandang robot na manlalaro ng baseball na may kakayahang magbigay ng malalakas na tama upang samahan sila sa kanilang paglalakbay. Hindi humanga si Kit sa robot at iniisip na maaari itong maging pabigat. We've got scabs! Is he gonna fall asleep in the middle of combat? Oh boy. I feel as though that might be a liability. That was a brush pack! Kinabukasan, tinuntun sila ni Marshall sa lokasyon at pinanood habang umalis ang grupo. Pagsapit ng gabi, dumating sila sa lokasyon ng doktor. Sinuri ni Michelle ang lugar at nakita ang isang bahay sa di kalayuan. Hula niya na maaring iyon ang sa doktor. Bago sila makalapit sa bahay, inambos sila ng mapili scavenger bot at naglunsad ng bigla ang pag-atake. Kahit paano ay nagawa nilang makarating sa bahay, ngunit wala silang nakitang pinto. Naipit ang grupo at papalapit ang mga scavenger bot sa kanila. Quick, everybody, get behind Penny! That feels personal. Stay calm. Stay calm. Scabs are still machines. They're rational. Open those damn doors! These aren't real doors. Biglang nagsimulang tumugtog ang musika at sumiklab ang mga apoy na tinakot ang mga scavenger bot palayo. Bago pa makareaksyon ang grupo, nahulog sila sa isang lihim na daanan. Habang nasa loob ng bahay, hinarap nila ang doktor. Ibinigay ni Cosmo ang liham sa kanya. It worked. Ngunit sumugod si Michelle patungo sa kanya at hiningi ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Ibinunyag ng doktor na siya ay nakakulong sa Center Corporation sa Seattle. Ipinaliwanag niya na pagkatapos ng aksidente, natuklasan nila na si Christopher ay may makapangyarihang kakayahang neurological na maaaring mag-ugnay sa Neurocaster sa mga mekanisadong drone at tulungan silang manalo sa digmaan. Talo kami sa digmaan. Namamatay kami. Hanggang sa natagpuan namin siya pagkatapos ng iyong aksidente, isang center imaging machine ang nag-alerto sa amin tungkol kay Christopher. Siya ay espesyal. Siya ay eksaktong kailangan namin. Christopher was like a gift from God. Hinawakan mo ang aking kamay at nagsidungaling ka sa akin. Pakiusap, kailangan mong maunawaan. Don't tell me what I need. Just tell me what you did with my brother. Bilang tugon, inutusan niya ang kanyang robot-assisted PC na ipakita sa kanila ang isang clip ni Christopher. Does this bot speak with your voice? Dr. Amherst rescued me from the scavengers. My voice module had been torn out. A recorded PC vocabulary of over 100,000 words. He's my hard drive and friend. He knows what I know. Ipinaliwanag niya na si Christopher ay comatose at walang naniniwala na makakabawi siya, kaya kinailangan nila siyang gamitin. Damn, it's like human scabs.
Ikinatuwiran ni Michelle na dapat hinayaan na lang nila siyang mamatay sa halip na pagsamantalahan siya. Christopher would have died in that hospital. We saved his life. That's not your choice. So you would have pulled the plug? If I had to. Then you would have been as wrong as I was. Nagpatugtog siya ng isa pang clip at ipinapakita nito ang sandaling nagising si Christopher at hinawakan ng kanyang kamay. Pinatutunayan na siya ay buhay pa. Ibinunyag niya na gusto niyang palayain si Christopher, ngunit nagbanta si Ethan Skate na papatayin siya. Dahil dito, lihim niyang iniugnay ang kamalayan ni Christopher sa labas na mundo. Umaasang balang araw ay mahahanap siya nito. I wanted him to find a family. He already had a family. Relax. Everybody relax. Hurts more when they're relaxed. That was unexpected. Sa mismong sandaling iyon, natuntun sila ng drone ni Marshall. Pumasok siya sa bahay, ngunit nawala na ang grupo maliban kay Mr. Peanut na naroon upang pigilan siya at bigyan ng iba ng sapat na oras upang makatakas. Sa labas, hinarap ng grupo ang pag-atake ng mga drone. Isang mabangis na labanan ang naganap. Hinaarap ni Kate at ng mga bot ang mga drone habang sina Michelle at Cosmo ay naghahanap ng ibang daan palabas. Si Ethan Skate, na nanonood mula sa center, ay inutusan ng kanyang mga drone na hanapin si Cosmo sa anumang paraan at atakihin sila ng walang pagpipigil. Nagawang wasakin ni Michelle at Cosmo ang mga drone na humahabol sa kanila sa tulong ni Dr. Amherst. What in the hell does the United States Postal Service need that for? It's for Doberman. Dobermans? Habang nasa labas, inutusan sila ni Marshall na ibigay si Cosmo ng mapayapa o harapin ng kanyang galit. Sinabi ni Dr. Amherst sa batang babae na kunin si Cosmo at tumakbo habang pipigilan niya si Marshall. Hinarap ng doktor si Marshall, ngunit bilang isang marangal na tao, may mahigpit na tuntunin si Marshall na hindi pumatay ng mga tao. Kinuha ni Ethan Skate ang kontrol ng isa sa mga drone at pinatay ang doktor mismo. God damn it, Skate. Nagulat si Marshall dito, nagawang dakpin ng mga drone si Cosmo at dinala nila siya. Ngayong nasa kustodya na si Cosmo, hinimok ni Marshall si Michelle na umuwi na. Kinabukasan, bumalik ang grupo sa Tabletop Mountain at nakita ang lahat na wasak. Ang mga robot doon ay alinman pinatay o malubhang nasugatan. Sa center, dinala si Cosmo sa laboratorio kung saan nakita niya ang kanyang pisikal na katawan na nakahiga sa isang kapsula. Welcome back, Christopher. Muling iniugnay ng mga siyentipiko ang kamalayan ni Christopher sa kanyang katawan. Habang nagaganap ang proseso, hinarap ni Marshall si Skate at kinuwestiyon ang moralidad ng aksyon. You're a murderer. Debatable. And you lied to me. It's not a bot. His name is Christopher Green. You had me hunt a boy. Who cares? That war that you won, your impeccable kill record, that wasn't you. That was me and this boy. Our world is a tire fire floating on an ocean of piss. Christopher gives humanity the chance to leave all that suffering behind. In my experience, suffering and life kind of go hand in hand. Mine too. My mother was a 3-bottle-a-day drunk. When she tied one on, she was mean. When she was sober, she was worse. But in here, she's all soft hugs and stuffed peppers and peace. I want to bring that peace to every single person on Earth. It requires sacrifice to move a species forward. How did it go before? Father, Son, Holy Ghost. There's a chance that you might not be right in the head. Again, who cares? Pagkatapos nito, binaliwala ni Skate si Marshall at inutusan ng kanyang mga siyentipiko na muling iugnay ang kamalayan ni Christopher upang ang network ay gumana sa buong lakas. Sa Tabletop Mountain, nagluksa si Michelle para sa kanyang kapatid. Pumasok si Kate upang aliwin siya matapos magpagupit mula sa isa sa mga nakaligtas na robot bilang kilos ng pakikiramay. You got a job interview? Oh, no. The freaking robot guilt tripped me into... I hate it. Hinimok niya siya na huwag sumuko at maghanap ng paraan upang maibalik ang kanyang kapatid. Nangako siya na siya, si Herm, at ang iba ay susuporta sa kanya. Pinagaan nito ang pakiramdam ni Michelle. Lumapit si Michelle sa mga malulumbay na robot. Tinanong niya ang PC kung alam nito ang lahat ng alam ng doktor at kinumpirma nito. Ibinunyag ng PC na mayroon itong mga security code upang mailabas sila sa exclusion zone at upang maipasok siya sa sentry. Gayon pa man, ipinaalam sa kanya ng PC na ang pagdiskonekta kay Christopher mula sa network ay magpapahinto sa lahat ng drone ng Sentry at gagawing walang silbi ang mga Neurocaster. Sentinel's network runs through your brother's brain. Nagulumihanan si Michelle sa pagitan ng pagliligtas sa kanyang kapatid at pagpatay sa Sentry magpakailanman. Pagkatapos ng sandali ng pagninilay, nagpasya siyang wakasan ang Sentry magpakailanman at pinasigla niya ang mga robot na sumunod sa kanya. Pumasok si Mr. Peanut. Medyo nag-aalinlangan siya sa plano. Isinusulong niya ang kapayapaan at tumatangging makisangkot sa digmaan. Gayon pa man, iginiit ni Michelle na hindi nila makakamit ang kapayapaan nang hindi nila labanan ng tunay na kaaway na ang Sentry.
They beat us before. Because they had Chris. Get me to him, and they won't. Na-inspirasyon si Mr. Peanut sa kanyang determinasyon at nagpasya na sumali sa layunin. Metal and meat together. Pagkatapos nito, sumakay ang mga bot sa mga truck at nagsimula sila sa mahabang paglamalakbay patungong Seattle. Pagdating nila sa Seattle, si Herm, na ngayon ay nagsanib sa kanyang mas malaking bersyon, ay nagsimulang maghagis ng mga sasakyan sa gusali. Think they noticed? Naalerto si Skate sa sitwasyon, kaya ipinadala niya ang kanyang mga security drone upang pigilan ang mapangahas na robot at supilin ang pag-atake. Palihim na pumasok sina Michelle at PC sa gusali. Nabol ng mga security drone ng center sina Herm at Kit, winasak ang mas malaking bersyon ni Herm sa proseso. Lost a big body, but I'm still bigger than you. Hindi alam ng mga drone, ito ay isang bitag. Ang ibang mga robot ay nagsimulang maghagis ng malalaking bagay sa mga drone at ang mga tahimik na nagtatago sa kagubatan ay inambos sila. Isang malaking labanan ang naganap. Si Skate, nang makita na maaari silang matalo sa labanan, ay napilitang i-activate ang isang espesyal na battle drone. Si Marshall, na nasa lokasyon din, ay nakita si Mr. Peanut sa monitor at nagpasiyang pumunta sa larangan ng labanan upang makipagkita sa kanya. Pagkatapos iwan si Christopher na walang bantay, palihim na pumasok sina PC at Michelle sa masilid ni Christopher at tinakot ang mga siyentipiko. Nakita ni Michelle ang walang malay na katawan ng kanyang kapatid na nakahiga sa isang kapsula. Sinabi sa kanya ng PC na ang tanging paraan upang maabot ang kamalayan ni Christopher ay sa pamamagitan ng Neurocaster. Samantalang, ginamit ni Skate ang kanyang napakalaking combat drone upang lipulin ang mga robot na kalaban. Sa sandaling iyon, dumating din si Marshall upang makipagkita kay Mr. Peanut. Tinanong niya kung bakit hindi susuko si Mr. Peanut sa kanilang paghahangad ng kalayaan kahit na mga hulugan ito ng kanilang buhay. Pinaliwanag ni Mr. Peanut na ang kalayaan ay sulit sa anumang halaga at handa siyang bayaran ng sukdulang presyo kung kinakailangan. Humanga si Marshall sa kanilang kagustuhan para sa kalayaan. Napagtanto niya na ang mga robot ay tila mas makatao kaysa kay Skate at sa kanyang korporasyon. Dahil dito, ibinunyag niya ang lokasyon ni Skate. Nasa level 4 si Skate. Tumigil ang development at dyne-activate ang kanyang drone sa loob ng lab. Inilagay ni Michelle ang Neurocaster at pumasok sa kamalayan ni Christopher. Natagpuan niya siya sa kanilang tahanan. Noong pagkabata nagulat si Christopher na nagawa niya siyang mahanap. Sinubukan niyang kumbinsihin siyang bumalik kasama niya. Ngunit tumanggi siya. Ipinaliwanag niya na hindi na siya maaaring magkaroon ng buhay dahil ang relasyon na mayroon siya sa sentra ay simbiotiko at hindi siya mabubuhay nang wala ang kanilang teknolohiya at hindi rin sila mabubuhay nang wala siya. When they took me back to the lab, I saw the real me for the first time, and you must have too. Be honest. How do I look? At ang ibinunyag niya na plano ni Skate na panatilihing buhay ang kanyang utak at sa loob ng maraming taon. Center can keep me alive like this for 100 years. At ang tanging paraan upang tapusin ang lahat ay para patayin na niya ang kanyang life support system at wakasan ang kanyang pag-iral. I think I need to die. Bumalik sa larangan ng labanan, ang mga robot ay nakakaranas ng mabibigat na pagkalugi. Ang ikalawang katawan ni Herm ay winasak ng drone ni Skate. Isa pang drone ang malapit nang pumatay kay Kit, ngunit sinalo ni Herm ang ilang putok habang inililigtas ang kanyang kaibigan. Nang magmadaling pumunta si Kit sa tabi ni Herm, nakita niyang malubha itong napinsala. How the hell are you still alive? Why? Because of you, you bastard. Sinubukan ni Kit na ayusin siya, ngunit sa huli, nag-shutdown si Herm. Kasabay nito, natagpuan ni Mr. Peanut si Skate at hiniling na muling pag-usapan nila ang kasunduan. Bumalik sa kamalayan ni Christopher. Determinado si Michelle na tuparin ang kahilingan ni Christopher. We'll find another robot. You can use that. They locked me in tight this time. Ipinaalam sa kanya ng PC na ang kanilang mga kaibigan ay nasa bingit ng pagkalipol at kailangan niyang magmadali. Maybe running out of time. I'm working on it. Ipinaalala sa kanya ni Christopher na kailangang magbago ang mundo at siya ang dapat gumawa nito. Sa wakas ay pinakinggan niya siya. Binigyan niya siya ng isang huling yakap at isang huling paalam. Inanalis niya ang kanyang Neurocaster at pinatay ang kanyang life support. Isang kamay ang nakapatong sa kanyang dibdib habang ang isa ay hinawakan ng kamay ni Cosmo. Iniuugnay si Christopher kay Cosmo sa huling pagkakataon. Nitong pinatay ang lahat ng drone at Neurocaster ng sentra. Sumigaw si Skate sa pagkadismaya matapos makita ito. Ipinagdiwang ni Kit at ng mga robot ang kanilang tagumpay. Lumapit si Kate sa katawan ng kanyang bumagsak na kaibigan at sinabi kung gaano niya ito mamamimiss. What am I supposed to do without you, huh? What am I going to do without my best friend? I love you, Herm. I mean, really. Maybe more than a friend. You make me smile. You used to make me smile. Now what am I supposed to do? Just go back to being a what? Get the band back together? Those guys are all married. I got no friends now, Herm.
Nakakagulat, bumukas ang kompartimento ng ulo ni Herm na nagbunyag ng isa pang mas maliit na Herm. Hey, Beefcake, you miss me? What is this? Oh, it's the 8-inch model for detail work. Detail? I've never seen this. I've never seen your 8-inch model, and I imagine I'm being generous. I didn't catch everything you were saying out here. Would you mind repeating some of it? I said we won. That's not what I heard. I heard I love you. I heard more than a friend. Binuhat siya ni Kit at nagmadali silang puntahan si Michelle. Sa buong mundo tumigil sa paggana ang mga aparato ng sentra matapos lumabas ang video ni Skate na nag-e-eksperimento kay Christopher. Siya ay inaresto at ikinulong. Kinondena ng mga mamamahayag sa buong mundo ang aksyon ni Ethan at pinuri si Michelle sa paglantad sa kanya. Kalaunan nag-record si Michelle ng mensahe para sa mundo. Hinarap niya ang kanilang kalituhan at ipinaliwanag kung paano ang aksyon ni Skate ay hindi lamang nakaapekto sa mga robot kundi pati na rin sa mga tao. Hinimok niya ang mga tao na sumama sa kanya sa pagbuo ng isang bagong mundo kung saan ang mga tao ay susuportahan ng isa't isa at maglalaan ng mas maraming oras na magkasama. Pinuri ni Kate ang kanyang talumpati at niyakap siya, samantala ang katawan ni Cosmo ay itinapon sa isang junkyard. Nagising siya at nakita natin ang kanyang refleksyon sa isang lusak na nagpapahiwatig na ang kamalayan ni Christopher ay nabubuhay pa rin. At dito nagtatapos ang ating movie recap. Kung satisfied ka, paki-like, share, and subscribe naman. At syempre mas okay kung paki-hit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga Tagalog movie recap na ganito.